Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito, nako mga kababayan, mga ka-analyze ha. Ilang linggo, halos buwan din ho ha. Medyo tumahimik, tumamlay ho. Ha? Itong usapin about ho rito kay General Torre. Ha? Kasi nga, magmula ho nung siya'y tinanggal ho ni Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP chief, ay medyo nanahimik ho ang kanyang pangalan. Ay kung ako nga talagang masusunod, ayoko talaga itong si General Torre ay yung kanyang pangalan ito mamlay. Gusto ko umingay hanggang 2028 Ha? Para nandoon ho yung laging init, usapin ho sa kanyang pangalan. Para kung sakali ay tatakbo ho siya sa 2028 kahit saang posisyon sa gobyerno, ay nandun ho yung init. Ha? Kaya ho, ako'y nananawagan sa mga nagmamahal, sumusuporta, supporter ho ni General Torre, umangat, bumaba man ang kanyang pangalan, stay lang ho tayo dyan, andyan lang ho tayo sumuporta para kay General Torre, para kung sakali sa 2028, ay may itakbo ho siya kahit saang posisyon ho sa gobyerno, ay boto natin, suportahan natin mga kababayan. Oh, ito nako. Controversial ho ito mga kababayan kasi ito pa lang si General Torre ay parang hindi pa yata nagpupunta sa re-report sa PNP or Napolcom. Magmula ho nung tinanggap yung pagkaka-appoint sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang General Manager ho ng MMDA. So hindi malaman kung ano ba ito, resign na ba? Or resign na ba siya? Retired na ba siya sa kanyang pagkapulis? Wala pa rin ho tayo nababalitaan na itong si PNP Chief, bagong PNP Chief Nartates, OIC or acting, ay yung 4-star ay nasa kanya na. Wala rin tayo nababalitaan. Oh. So ano ba ito? Kung tinanggap niya ang MMDA General Manager na inappoint sa kanya ni Pangulong Bongbong, pulis pa rin ba siya? 4-star ba? Nasa kanya pa rin ba? Dahil hindi pa siya nagre-resign. Dahil hindi pa rin nagre-report sa PNP. Hindi pa rin daw nagre-report sa Napolcom. Kasi nga sabi ko sa inyo, hanggat nasa kanya ang 4-star rank, automatic 3-star pa rin si Nartates. Kasi nga hindi ko po pwedeng dalawang pulis na 4-star. Pag sinabing 4-star, wala nang iba yon. PNP chief yon. Ha? Oh. Ito kasi sabi ho ng isang reporter pakinggan muna natin to mga kababayan. Glenn Nuego po, kumusta po kayo? Nakausap ko po si Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan. Sinabi niya ho na maaring may epekto o maapektuhan ng mga benepisyo ng dating PNP chief na si Nicolas Torre III. Hanggang ngayon daw ho kasi, walang paramdam sa PNP si Torre mula nang tanggapin niya ang posisyon bilang General Manager ng MMDA. Sa ngayon, still considered daw po as resigned si General Torre. Pero ang malinaw, sabi po ni Attorney Calinisan, sa kanyang pagkakaalam, iba po ang mga benepisyo ng nag-resign at dun po sa naghain ng optional retirement. Nagpadala na po ako ng mensahe kay General Torre para makuha po ang kanyang panig ukol po rito. Glenn Nuego po. Ayun ho, maliwanag dito sa isang reporter ho ng GMA7. Magmula nung tinanggap ni General Torre itong posisyong General Manager sa MMDA na binigay sa kanya ni Pangulong Bongbong, hindi pa rin nagre-report ito sa PNP. O sa Napolcom, according dito kay Kalinisan, dyan sa Napolcom. Pwede rin maapekto ng kanyang mga retirement pay or mga benefits. Wag naman. Kasi kita nyo naman, grabe ho ang ginawa ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III dito sa ating bansang Pilipinas. Kita nyo naman yung mga bukod sa kanyang magandang record serbisyo, kita nyo naman yung mga pinag niyan. Talagang tatatak na ho yan sa
puso't isipan ho ng mamamayang Pilipino. Kaya nga ho, tumatak. Sabi ko nga sa inyo, napakadalang ang bilang ang PNP chief tatatak sa mamamayang Pilipino. Sino ba yung mga dating tumatak sa mamamayang Pilipino? Dating PNP chief, Pampilo Lacson. Oh. Di ba? Oh, sino? Si Bato, kaya lang naman tumatak sa tao yan, hindi dahil sa magandang gawain, dahil sa war on drugs, extrajudicial killing. Oh, sumunod itong si General Torre na. Talagang nakakuha ho ito ng totoong suporta. Mga supporter. Talagang marami hong nagmahal ho dito. Ha? Oh. Pakinggan nga ho natin ito, mga kababayan. Yung kay... Isa pong balita, ex-PNP Chief Torre wala nang kailangan pang i-coordinate sa PNP kasunod ng pagtanggap sa posisyon sa MMDA. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ang aming wala pa natatanggap na koordinasyon mula kay dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ang pamunuan ng Pambansang Pulisya at National Police Commission kasunod ng pagtanggap ito ng bagong posisyon sa MMDA bilang General Manager at spokesperson. Kaugnay pa rin ito sa pagiging bakante ng ranggong 4-star sa Philippine National Police matapos ang pagkapalit sa liderato noong nakaraang taon. Pero ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan, hindi na kinakailangan pang makapag-ugnayan ni Torres sa PNP at komisyon na ukol dito dahil ipso facto o matuturing ng automatically resigned ang general sa kanyang serbisyo sa PNP nang tanggapin ang bagong tungkulin. Ngunit nilinaw niya na ang benepisyong matatanggap ni Torre ay iba kumpara sa matatanggap sana nito kung siya ay naghain ng optional retirement sa PNP. I have not received any optional retirement Ganun pala yun, ano? Pero automatic resign na raw ito. Si General Torre. Magmula nung tinanggap niya yung pagkaka-appoint sa kanyang bilang General Manager sa MMDA ni Pangulong Bongbong. Pero kung maghahain ng retirement, ibang benefits din daw yun. Ay, sana ano na lang si General Torre para hindi maapektuhan yung kanyang mga benefits. Pero bakit kaya hindi niya ginagawa ito, ano? Bakit kaya niya makipag-coordinate? Bakit kaya ayaw niya mag-resign ng as in talagang formal? Bakit kaya? Anong dahilan? Baka may dahilan naman si General Torre. Abangan natin yan. Ha? document. There's no need and there has been none. Yung benepisyo kasi ng iba pag nag-retire ka at ikaw ay nag-resign. So, ang pinili niyang rota, o maybe hindi niya pinili, hindi niya akalain na yun na magiging implikasyon nun. Resignation ang kinabagsakan ng kanyang, mas maganda sana ang retirement benefits kung ikaw ay nakapag-optional retirement. Sa ngayon, wala pa ring petsa ang donning ng 4-star rank para kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na siyang pumalit kay Torre bilang hepe ng pambansang pulisya. Yan ang balitang... Ayun nga wala pa tayong naririnig, ano? Na itong si OIC or Acting PNP Chief Nartates ay officially PNP Chief na at 4-star. 4-star na siya. Ano nangyari? Pero hayaan na muna natin yun. Abangan natin kung ano mga susunod kong kaganapan dyan. Pero sa ngayon, congratulations ho natin na naman si General Torre dahil na ako. Magandang gampanin ito para kay General Torre. Sigurado yung mga nalalaman niya sa PNP magagawa niya. May isasang katuparan niya rin din dito sa MMDA, lahat ng nalaman niya dyan sa PNP. Ayan 70 to 80% ng operasyon ng MMDA hahawakan ni Torre. Naku po. Ganda to. Sana nga, sabi ko si General Torre, wag lang umupo sa opisina niya. Talagang lumabas siya, no? Talagang siya yung nakikipag-coordinate sa mga pasaway, no? Nako, maganda yan. Talagang, di ba? Nasa kanya naman yan, Kaysa naman sa upo-upo siya sa opisina.
Sigurado ngayon ganyan ang gagawin ni General Torre. Parang, kasi nakikita ko kay General Torre, parang di mapakali ito. Parang gusto niya ng action eh. Ano? Ha? Ha? Pakinggan natin. Iba na ang opisina ni dating PNP Chief Nicolas Torre pero nakatoka pa rin daw siya sa pagdisiplina sa mga kasamahan. Sa kanyang pagsabak bilang bagong General Manager ng MMDA, ano-ano kaya ang plano ng ahensya ngayong 2026? Alamin sa Agenda Report ni Just Ignacio. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Kami ay makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na opisyal nang ipinakilala bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, 70 to 80% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay pangungunahan ni Torre. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabayan. Sabay-sabay natin gagawin. May mga focus, siyempre. Sa ngayon, ang focus natin, yung traffic, dahil perennial naman yan, ang baha, ang solid waste management. Sa kanilang pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP Chief si Torre, traffic management at traffic enforcement ang pinapatutukan nito. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gawa-gawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang imbestigasyon. I-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Commonwealth Avenue at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ang dating PNP chief dito. Kayo na naman nagsabi niyan eh. Gaya na sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? The government is a very, very big machinery. Isang malaking bürokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, isa itong pagkakataon para magsilbi na hindi niya palalagpasin. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire. Okay, pilit din na daw eh. Iniinsulto ito si General Torre kasi nga magaling, sikat, kilala, tanyag. Ha? O, alam niyo naman kung sino mga inaresto niyan, di ba? Oh, nako, ngayon General Manager siya MMDA itong si General Torre, pero pag titignan mo, talagang parang may pupuntahan, ano? Nararamdaman natin, may pupuntahan talaga itong mamang ito, mga kababayan. So, abang-abangan natin, mga kababayan. Lagi lang tayo nakantabay sa karir ho ni General Torre hanggang sa 2028. Kung doon talaga siya, para doon talaga siya, doon talaga siya. Alam nyo na yan. Ba, hindi nyo masabi. Balang araw, maging presidente yan. Kita-kits ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.